Kalaban ni Mayor Vico Soto, di nagtagumpay sa balak? Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa sinusubaybayan natin at iniidolo ng lahat na si Mayor Vico Soto ngayong araw po ng Martes, April 15. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share na din para mas rumami pa po ang makapanood ng ating munting content. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. At maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay po sa aking munting channel. Especially po kay Miss Heidi Gutierrez. Thank you very much po, Ma'am Heidi. So yun nga po mga kaparokya, tila ginulat na naman ni Mayor Vico Soto ang kanyang mga supporters sa ni-reveal nito Facebook or sa kanyang social media account patungkol nga po sa ikinaso sa kanya ng asawa ng katunggali niya sa pagka-alkalde na si Sara Diskaya. Ayon kamo kay Mayor Vico Soto ay kinasuhan daw di umano siya ni Pacifico Curly Diskaya II, asawa ng tumatakbong mayor ng Pasig na si Sara Diskaya ng petition for disqualification. So ang lakas ng loob mga kaparokya na magkaso para matanggal po sa pagka-alkalde si Mayor Vico Soto. Ito po ay kaugnay po sa misinformation di umano ni Mayor Vico Soto sa St. Timothy na ayon dito ay pinatunayan din daw di umano ng COMELEC chairman na si George Erwin Garcia ang nasabing kumpanya. So hindi po nagtagumpay sa kanyang binalak na pagdiskwalipika kay Mayor Vico Soto. Dahil dito mga kaparokya ay mabilis daw di umano binasura ng COMELEC ang nasabing petition nito. So ayon pa kay Mayor Vico Soto ay kung tutuusin daw di umano ay siya pa ang may ground to file for disqualification dahil nilabag daw di umano ng katunggali ang Act of Allegiance dahil sa paggamit ng British passport after mag-file ng kandidatura which is ipinagbabawal under the Philippine election law. Isiniwalat din ni Mayor Vico Soto na ang asawa nito na si Pacifico Curly Diskaya ay second nominee or kandidato rin para sa party list na Pinoy Ako. Pinoy Adhikain ng Katutubo at Obrero. Kung saan first nominee naman daw di umano ang kapatid ni Sara Diskaya na si Christian Cruz. So para-paraan po talaga ang kampo ng mga Diskaya para makapasok po sa politika. At malaking revelasyon po to on the part of Mayor Vico Soto dahil talagang gustong makapasok sa politika ng mga Diskaya para maprotektahan ang kanilang mga negosyo. Grabe, talagang humahanap ng butas ang kampo ng kalaban ni Mayor Vico Soto kahit alam naman itong walang grounds ang kanilang or ang kanyang akusasyon. Gagamitin pa ang katutubo para sa politika mga kaparokya. So yan mga kaparokya, wag natin iboto ang party list nito na Pinoy Ako, Adhikain ng Katutubo at Obrero. So grabing garapalan na talaga ang ginagawa ng kampo ni Ate Sara nyo mga kaparokya. Thankful pa nga dapat ito dahil mas umiral ang makabagong estilo ng politika ni Mayor Vico Soto. Kung hindi baka tinake advantage nito ang grounds nito laban sa kanyang katunggali. Again, you cannot put the good man down. Kahit anong paninira ang ibato nyo kay Mayor Vico Soto, hindi tatalabyan dahil ang Pasigueño ang patunay na isang mabuting leader at may nagawa sa lungsod Pasig si Mayor Vico Soto. Desperate tactics or desperate move ang ginagawa ng kampo Diskaya. Talagang gusto nilang makapasok at gigil na makapasok sa politika para maprotektahan nga ang kanilang negosyo. Remember sa pinatayo nilang building na walang permit kung saan sinita ito ni Mayor Vico Soto kung kaya gigil na gigil po ang mga ito sa incumbent mayor. At isa pa sa palagay ko ay talagang pressure na din po sila sa nangyayari dahil walang positive feedback sa ginagawa nilang pangangampanya, mga black propaganda na ginagawa nila against kay Mayor Vico Soto which is talagang walang chance to win in that position. Dahil sa survey ratings, pagmamahal ng tao ay walang-wala sila. Rockstar kung maituturing si Mayor Vico Soto sa kasalukuyan. Tapos yaman lang po meron ang katunggali nito. Dito sa labanan sa Pasig ay walang sense ang yaman kung mabuti naman po
ang iyong katunggali. Tandaan po natin ang Pinoy Ako Party List. At para sa akin ay X na agad sa akin yan. Dahil alam ko sa sarili kong opinion ay gagamitin lang nila ito para maprotektahan ang kanilang mga kumpanya. Nakakatawa lang mga kaparokya kasi may option sila. If matalo sa pagka-mayor, meron pa silang party list na nominee kung saan parte ang asawa at kapatid na tumatakbong mayor ng Pasig na si Sara Descaya. Kaya para sa mga taga-Pasigueño, vote straight Giting ng Pasig. Iboto natin ang congressman na si Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski at Mayor Vico Soto. At isa sa sinisigurado ko na hindi ko po iboboto ang party list ng na Pinoy Ako. Dahil para sa akin, gagamitin lang nila ito. If ever na manalo ay baka humanap sila ng butas ay Mayor Vico Soto. So, protektahan natin si Mayor Vico Soto. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo. Thank you and God bless.